Barangay Love Stories. Love Stories. Ang iba sa atin ay walang padre de pamilya o di kaya'y walang nakagisnang ina. Kaya kapag ika'y pareho pang may magulang ay huwag nating sayangin ang pribilehiyong ito na wala ang iba. Ikaw kapuso, kakayanin mo bang tumayo sa sarili mong mga paa na walang mga magulang? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chester. 25 years old, tubong Cebu City at isa po akong OFW sa Saudi Arabia. Only child po ako na dating nakatira sa bahay ng lolo't lola ko kasama ang mama kong si Laura at ang mga kapatid nitong si Tito Albert. Lumaki po akong walang tatay, Papa Dudut. Sinubukan ko noong magtanong kay mama tungkol sa kanya pero never siyang nagkwento ng anumang kaugnayan sa tatay ko. Siguro hindi naging maganda ang pagsasama nila kaya ayaw nang balikan ni mama ang nakaraan na siya naman pong pilit kong iniintindi. Wala mang ama ay maswerte pa rin po ako dahil may tito ako na tumayong father figure sa akin. Naging kapakapatid ko na rin po ang anak ni tito na si Richard kaya kahit papaano ay hindi man buo ang pamilya ko ay hindi naman ako nawala ng pagmamahal mula sa sarili kong mga kamag-anak. Ang Tito Albert ko at ang asawa nitong si Tita Myra ang nagsilbing pangalawang magulang ko noong bata pa lamang ako, Papa Dudut. Lalo na noong mag-decide si mamang iwan ako para magtrabaho bilang kasambahay sa Maynila. Ayaw kong mawalay sa nanay ko ay hindi ko naman magagawang pilitin siya dahil hindi naman kami mayaman at kailangan ni mama na magtrabaho para matustusan niya ang pag-aaral ko. Gipit kami sa pera noon, Papa Dudut. At kailangan kumayod ni mama lalo na't ayaw din naman ng naming maging pabigat kina Tito Albert. Kaya nung umalis si mama ay si Tito na po ang pansamantalang naging guardian ko sa Cebu City, Papa Dudut. Ayan, parang bago na ulit. Kunin mo pa isang sirang upuan. Ikaw naman ang mag-ayos ngayon. Sige po, Tito. Simula ngayon, kapag may sirang gamit sa bahay, ikaw na mag-aayos, ha? Opo, Tito. Madali lang naman pala eh. Maganda yung habang bata ka pa, matuto ka na mag-ayos ng mga sirang gamit. Ganyan ang ginawa sa akin ng lolo mo noong mga bata pa lang kami. Kaya tingnan mo, hindi na namin kailangang magbayad pa ng tao para mag-ayos ng mga bagay-bagay dito sa bahay. Mabuti nga po kayo. Naranasan yung magkaroon ng tatay eh. Ako, hindi ko man lang na-experience yung ganyan. Hindi mo na kailangan ng tatay. Nandito naman ako eh. Kami nila tita mo tsaka ni Richard. Kung ano yung mga bagay na hindi nagawa sa'yo noon ng tatay mo, ako na ang gagawa. Hindi niyo po ba talaga kilala kung sinong tatay ko? Hindi. Hindi rin naman kasi palakwento si Laura sa mga nangyayari sa buhay niya. Hindi niyo po alam kung anong pangalan niya o kung saan siya nakatira? Hindi talaga eh. Hindi ko nga rin alam kung anong itsura niya. Bakit hindi mo itanong sa mama mo mismo? Matagal ko na pong tinatanong si mama eh. Kaso lagi siyang umiiwas tuwing si tatay ang pinag-uusapan namin. Siguro ayaw na lang niya talagang balikan yung nangyari noon. Minsan, may mga bagay talaga na dapat ibinabaon na lang sa limot. Kayo po ba? Nung nalaman niyo magkakaanak na kayo, pumasok po ba sa isip niyo na iwan si Richard? Ako? Naku, hindi ko na maiisip ang bagay na yan. Kasi matagal na akong nananalangin na magkaroon ng anak. Excited nga ako noon nung malaman kong buntis ang tita mo. Ang swerte naman po ni Richard. Hindi siya iniwan ng tatay niya. Ang sarap siguro magkaroon ng pamilya na buo. Bakit? Hanggang ngayon ba, umaasa ka pa rin na makilala ang tatay mo? Siyempre naman po. Lahat naman siguro ng anak gustong makilalang magulang nila. Tama naman po, di ba? Subukan mo ulit tanungin ang nanay mo. Baka sakali ngayon, sabihin niya na sa'yo ang totoo. Yun kung matutuloy siya sa pag-uwi.
Parang hindi nga po ulit makakabakasyon si Mama ngayon eh. Oh, bakit daw? Ano nangyari? Ang sabi niya kay Lola, hindi raw ata siya pinayagan ng amo niya. Pero di ba nangako siya na uuwi siya ngayon? Kaya nga po eh. Nakakatampo tuloy kasi ilang taon ko na siyang hindi nakikita. Ilang birthday, Pasko at New Year na ang dumaan, hindi ko siya nakakasama. Malay mo, isusurprise ka lang pala niya. Hindi na po ako aasa. Tsaka naiintindihan ko naman po siya eh. Mahirap po talaga bumiyahe. Ang layo-layo ng Manila dito sa atin eh. Tsaka mahal din ang pamasahe. Imbis na igastos sa ticket pa uwi, mas pipili na lang siguro ng mama mo na ipadala yung pera para may gastosin ka. Si Laura pa practical na tao yun. Pero sana po kahit isang beses lang magpakita siya. Miss ko na po kasi siya eh. Hayaan mo na. Uuwi at uuwi din naman ang mama mo eh. Nandito naman kami ng tita mo saka ni Richard. Bakit? Sawa ka na ba sa amin? Hindi po. Siyempre hindi. Sobra-sobra nga pong pasasalamat ko sa inyo nila tita eh. Pati na rin po si Lola. Kasi kahit malayo sa akin si Mama, hindi niyo po ako pinapabayaan. Ganyan naman talaga magkakadugo. Tayo-tayo lang din na magtutulungan. Tama po kayo. O sige na, tapusin na natin to. Ito yung martilyo. Ikaw na magpako ng dalawa pa. Sige po. Papadudot matagal-tagal po ang inilagi ni Mama sa Maynila. Lumipas ang mahigit 6 na taon hanggang sa nagbinata na ako at lahat pero ni isang beses ay hindi pa niya ako nagawang bisitahin. Sa mga taong wala si Mama ay si Tito Albert na po at ang asawa niyang si Tita Myra ang tumayong magulang ko. Sila ang nag-alaga sa akin, nagturo ng mabuting asal at nagbigay ng kalinga na hindi maibigay ni Mama noon gawa ng nagtatrabaho siya noon sa Maynila. Ang maganda pa noon Papadudot ay may cellphone na noon. Kahit medyo mahal pa ang load ay palagi ako noong tumatawag kay Mama para makibalita at kumustahin ang lagay niya. Maganda naman daw ang naging pakikitungo sa kanya ng mga amo ni Mama kaya nga po hindi siya maiwan-iwan. Pagsapit ko ng high school Papadudot ay nagkaroon din po ako sa wakas ng oras si Mama at kaunting ipon para makauwi sa amin. Siyempre ako po ang pinakanatuwa sa mga nalaman kong balita. Malinaw pa sa mga alaala ko ang panahong yon Papadudot. Buwano ng Hunyo at kakasimula pa lamang ng pasukan. Nakahanda na noon ang kwarto ni Mama na tutuluyan niya. Maging siya ay handa na rin sa kanyang pag-uwi at pareho na kaming excited sa muli naming pagkikita. Chester! Po? Bakit po, Tito? Nasaan ka? Halika muna rito. Nandito po ako sa kusina. Bakit po? Eto si Mama mo, tumawag. Gusto ka raw kausapin. Nakasakay na po ba siya? Nasa pier pa ata. Eto, kausapin mo. Hello, Ma? Ano na pong balita? Nakasakay na po ba kayo? Hello anak, hindi pa Mukhang madedelay yata ang biyahe ng barko. Hindi gaanong maganda ang panahon ngayon may bagyo raw ata. Ala, paano po yan? Matutuloy pa po ba kayo sa pag-uwi? Oo naman. Tagal ko ng plinano tong bakasyon na to Hindi nga lang masusunod yung oras ng pag-alis ng barko. Tinatansya pa kasi yung panahon kung pwede pang pumalaot. Ang sabi kasi rito, signal number 1 daw ang dadaanan ng barko. Ganun po ba? Sana naman umayos na ang panahon mamaya. Ay matutuloy yan, huwag kang mag-alala. Ang dami kayang tao dito na naghihintay. Galit na nga yung iba O ano, kumusta pala? Nagsimula na ang pasukan, hindi ba? Opo, nagsimula na po last week pa. Di ba kayo magkaklase ng pinsan mo? Si Richard po? Hindi po Magkaiba kami ng section. Ay sakto, may binili akong damit para sa inyo magpinsan. Pwede niyong gamitin yun. Total, hindi pa naman required mag-school uniform kapag kasisimula pa lang ng pasukan. Talaga po? Oo, matching outfit yun. Tapos meron din akong biniling cellphone para sa'yo. Regalo ko sa mga birthday at Pasko na wala akong naibigay sa'yo. Yung bagong cellphone po ba yan na tinitiklop? Yung keypad lang ang nabili ko yun lang ang afford ko. Mahal pa kasi yung ganong klaseng cellphone Okay lang po. Ang mahalaga meron na akong gagamiting pantawag sa inyo kapag bumalik ulit kayo sa Maynila.
Marami akong binili para sa inyong pasalubong kaya antayin mo ko ha. Hihintayin ko po talaga kayo. Maaga kaming pupunta nila Tito sa Pier para hindi na kami makipagsiksikan sa mga tao. Tsaka nag-arkela na po kami ng tricycle para hindi na tayo mahirapan sa pagbitbit ng mga gamit nyo. Pagka uwi ko dyan, mamasyal tayo. Magbabanding tayong dalawa. Promise po yan, ma, ha? Oo naman. Ngayon lang ako binigyan ng mahabang bakasyon ng amo ko kaya susulitin ko na. Ngayon na ako babawi sa'yo sa mga taong wala ako sa tabi mo. Excited na po talaga ako. Ang tagal ko hinintay ang pag-uwi nyo eh. Ako rin anak. Pasensya ka na ha kung ngayon lang ako nakauwi. Okay lang po yun, ma. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Ang mahalaga, makakapagbakasyon ka na sa wakas pagkatapos ng mahabang panahon. Sobrang miss ka na rin kasi nila Lola eh. Ay babawi ako pagka uwi ko dyan. Wala, sige na. Kailangan ko pang mag-charge. Baka aalis na rin kami maya-maya. Sige po ma, mag-ingat po kayo sa biyahe nyo. Salamat nak. Oh, anong sabi ng mama mo? Madedelay daw po yung biyahe nila kasi may bagyo po. Napanood ko nga sa balita kanina na meron ngang bagyo. Naglandfall na raw kasi yung bagyong Frank sa Samar kaninang umaga. Sana naman hindi masyadong masungit yung panahon kapag nasa dagat na sina mama. Hindi naman nila papayagang umalis ang barko kapag malakas ang alon eh. Sana nga po. Papadudot buong gabi po akong nanalangin noon na sana ay hindi na magtuloy-tuloy na lumakas ang bagyong Frank habang nasa kalagitnaan ng paglalayag sina mama. Hindi po ako noon makatulog dahil sa magkahalong excitement at pag-aalala. Kinaumagahan ay agad po akong nakigamit ng cellphone kay Tito Albert para tawagan si mama at kumustahin. Kaso nga lang ay masyado raw malakas ang hangin sa dagat noong tumawag ako kaya hindi kami nagkakaintindihan. Ang ginawa ko ay nag-text na lamang ako sa kanya. Ilang oras din kami nag-usap sa text at sinigurado naman sa akin ni mama na kahit malakas ang hangin at alon ay mukhang wala namang problema dahil malaki ang barko na sinasakyan nila. Pagkatapos noon ay binigyan ko na po ng oras si mama para makapagpahinga. Habang naghihintay sa kanyang pagdating ay naghanda na rin ako sa bahay, Papa Dudut. Naglinis ako upang maayos at komportableng bahay ang merong tutuluyan si mama pagdating niya dahil alam kong mapapagod siya mula sa biyahe. June 21 ang araw na yon, Papa Dudut. Tandang-tanda ko pa, bandang hapon na noon at busy ako sa paghuhugas ng mga pinggan. Noong nagpapanik na umuwi si Tito Albert, ipinabukas niya ang TV na para bang may importanteng palabas siya na dapat mapanood. Pagkabukas namin ng TV ay saktong nakasalang ang isang flash report sa telebisyon kung saan ay kasalukuyang binabalita ang paglubog ng MV Princess of the Stars. Halos manlamig ang buong katawan ko nang marinig ko ang pangalan ng barkong lumubog dahil eto mismo, Papa Dudut, ang pangalan ng barko kung saan ay lulan si mama ng mga panahong yon. Isang masamang balita ang naghihintay sa amin sa pag-uwi ni mama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging malaking balita sa buong bansa ang paglubog ng MV Princess of the Stars noong 2008. Nang mga panahong yon, ang naturang barko ang itinuturing na pinakamalaking passenger ferry na lumalayag sa Pilipinas. Ayon sa balita ay pinayagang lumayag noon ang barko nila dahil malaki naman daw ito at kayang suungin ang lakas ng bagyo. Ang hindi nila inaasahan ay ang biglang paglakas ni Bagyong Frank na siya na pong naging dahilan ng paglubog nito. Sa mahigit 800 na pasahero ng MV Princess of the Stars ay hindi pa umabot sa 50 ang nakasurvive, Papa Dudut. Mahigit 200 katawan ang nahanap at ang ibang natitira ay naideklarang missing na. Hindi ko po noon pinoblema ang lakas ng hanging dala ng bagyo dahil nakwento sa akin ni mama noon na matibay at malaki naman daw ang kanilang sinasakyang barko. Malaki ang tiwala ko noon na makakarating ng safe sa amin si mama pero nang malaman ko kung ano ang nangyari sa barko ay para akong nabuhusan ng malamig na tubig.
Sinubukan ko pong tawagan si mama noong malaman ko ang balita pero hindi ko na po siya makontak. Tanging dasal na lamang noon ang kinapitan ko sa pag-asang isa ang mama ko sa mga nakasurvive. Naalala ko pa ang last message niya sa akin ng araw bago nangyari ang aksidente. Minessage po niya ako ng I love you. Na late ko na pong na-replyan. Sa mga sumunod na araw ay nabalitaan ko na lamang na isa si mama sa mga hindi pa nahanap. Lumipas sa mga araw, buwan at taon, ang pag-asang pinangahawakan namin ay unti-unting nawala, Papa Dudut. Namatay na lamang noon ang lola ko na hindi man lang nasisilayan kahit ang katawan ni mama. Wala na kaming ibang choice kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Simula po noon, Papa Dudut, ay sina Tito Albert na po ang kumukup-kup sa akin. Oh, bakit parang ang lungkot naman natin ngayon? Graduation niyo na bukas Dapat masaya ka. Bigla ko po naalala si mama Tagal ko pong pinangarap na makasama si mama na magmarcha sa graduation day ko. Gusto ko makita na proud siya sa akin. Nasulit ang mga naging hirap at pagod niya kasi magtatapos na ako. Kaso nga lang, wala na po siya Hindi man natin siya kasama ngayon, alam ko na proud sa'yo si Laura. Simulat sa pool naman, proud na talaga siya sa'yo Kasi bata ka pa lang, napakalawak na ng pangunawa mo. Kahit man lang sana nahanap nila yung katawan niya. Hindi man lang ako pinagbigyan makita siya sa huling pagkakataon. Sobrang haba ng panahon na inintay ko para lang makapiling siya ulit tapos ganun lang ang mangyayari. Tapos ngayon, wala man lang kumpirmasyon kung buhay pa ba siya o hindi. Hanggang ngayon naghihintay pa rin ako. Nasaan na kaya siya ngayon? Mag-isa kaya siya ngayon? Nasaang parte ng barko kaya siya noong lumubog sila? Daming katanungan sa isip ko na hindi man lang masagot. Hanggang ngayon ba, umaasa ka pa rin na buhay pa ang mama mo? Hindi na po. Tanggap ko na wala na talaga si mama. Pero ang sakit lang na hindi man lang kami nabigyan ng chance na magkasama ulit kahit man lang sana yung bangkay niya. Mahirap mawala ng mga magulang. Hindi ko rin naman masabi na nararamdaman ko pinagdadaanan mo ngayon na wala ka ng ama tapos ganun pa nangyari sa mama mo. Dahil buong buhay ko, nakasama ko mga magulang ko. Pero ito tatandaan mo, hindi ka namin pababayaan ng tita mo. Itinuring ka na naming anak at ituturing ka naming anak hanggang sa pagtanda mo. Alam ko po yun, Tito. Kaya nga po araw-araw ako nagpapasalamat sa Diyos na nandyan kayo para sa akin Dahil kung wala kayo, hindi ko na po alam kung saan ako pupulutin. Kaya huwag ka na malungkot dyan. Dapat nga nagse-celebrate tayo kasi gagraduate na kayo ni Richard bukas Congrats Salamat po. Tito, may tanong po ako. O ano yun? Wala po ba talaga kayong kaalam-alam tungkol sa tatay ko? Ay, siguro oras na rin para may malaman ka talaga tungkol sa kanya. Bakit po? Kilala niyo po ba siya? Hindi ako nagsabi ng totoo nung tinanong mo ko noon tungkol sa tatay mo. Kasi ayokong pangunahan ng mama mo. Kung ayaw niyang balikan ng nakaraan, sino ba naman ako diba para magsabi sa iyo noon? Pero ngayon, matanda ka na rin naman, tsaka wala na si Laura. Palagay ko oras na rin para malaman mong totoo. Ano po ba kasi ang nangyari? Bakit wala na akong nakilalang tatay? Isang beses ko lang nakita ang tatay mo kaya wala talaga akong masyadong alam tungkol sa kanya. Nagtatrabaho pa noon si Laura sa mall nung magkakilala sila ng tatay mo. Naging sila tapos ipinakilala niya to sa amin. Tapos nabalitaan ko na lang na naghiwalay na sila. Tapos ipinagbubuntis ka na pala ng mama mo. Bago sila nagkahiwalay, hindi po ba alam ni tatay na buntis si mama? Yun ang hindi ko alam. Basta ang naaalala ko, naghiwalay sila tapos buntis na ang mama mo. Hindi ko na alam kung alin doon na mas nauna. Alam niyo po ba kung saan siya nakatira? Hahanapin mo ba siya kung sakali? Hindi ko po alam. Siguro. Ang kwento sa akin ni Laura, may sariling pamilya na ang tatay mo at sa Negros Occidental na sila nakatira ngayon sa bayan ng Gihulngan. Oh,
Ba't parang nalungkot ka? Hindi naman po. Nawala lang kasi sa isip ko na pwedeng may sariling pamilya na nga ang tatay ko sa ngayon. Hayaan mo na siya. May rason kung bakit hindi siya pinakilala sa'yo ng mama mo. Isa pa, nandito naman kami na pamilya mo, hindi ba? Tama po kayo. Papadudot pagkatapos ko pong makagraduate ay agad ako nagtrabaho bilang sales boy sa isang malaking mall sa Cebu City. Sa trabahong ito ko po nakilala si Hana na katulad ko ay sales lady naman. Mabait po na tao si Hana at mas bata siya kesa sa akin. Siya ang nag-guide sa akin sa trabaho noong baguhan pa lamang ako. Mabilis kaming naging magkaibigang dalawa dahil magkapareho kami ng ugali na masiyahin at walang arte sa katawan. Katulad ng tatay ko ay mula rin sa Negros Occidental si Hana. At ang nakakatuwa nito Papadudot ay nakatira ang pamilya niya sa Gihulngangan mismo kung saan ay matatagpuan ng tatay ko kasama ang pamilya nito. Gusto ko mang itanong sa kanya kung kilala niya ang tatay ko ay hindi ko naman po ito maitanong dahil wala akong ibang alam na detalye tungkol sa kanya. Papadudot nang minsang bumalik si Hana sa Negros Occidental para magbakasyon ay hindi na po siya bumalik pa. Naisip niyang magstay na doon for good dahil gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Malungkot man na nawalan ako ng kaibigan sa trabaho ay nakita ko ito bilang isang pagkakataon Papadudot para mapuntahan at mahanap ang tatay ko. Nagpatuloy ang komunikasyon namin ni Hana hanggang sa nagkaroon ako ng sapat na lakas ng loob para kitain ang ama ko, Papadudot. Hello Hana, si Chester to. Oh, Chester! Napatawag ka. Wala naman, mangungumusta lang. Hindi ka na ba talaga babalik dito sa Cebu? Hindi na nakapag-resign na ako. Gusto kasi ni na Papa na ituloy ko yung pag-aaral ko. Naisip ko na mas mabuti nga na bumalik ako sa school kasi sayang naman kung hindi itutuloy, di ba? Oo naman, kaso nakakalungkot nga lang. Oh, bakit ka naman malungkot? Wala na tuloy ako kasama rito. Wala na akong kakampi. Ikaw talaga. Mismo lang akong asarin eh. Yun din. Pero good luck sa pagbabalik mo sa school ha. Salamat ha. Kumusta ka naman na? Heto, nandito pa rin kung saan mo ako iniwan. Miss ko na nga kaagad dyan eh. Kapag nagkapera ako, bibisita ulit ako dyan. Ako na lang kaya bumisita dyan sa inyo. Okay lang ba? Talaga? Pwede rin naman. Pwede ka magstay dito sa amin kung sakali. Di nga, okay lang? Oo naman, ano ka ba? Pwedeng pwede. Hindi ka naman nabago sa akin eh. Pero, paano kung matagalan ako dyan? Ha? Gaano ba katagal? Hindi ko masabi. May iba ka pa bang gagawin dito maliban sa pagbisita sa akin? Sa'yo ko lang sasabihin to ha. May hinahanap kasi akong tao. Dito sa Negros? Sino naman? Yung tatay ko. Nalaman ko kasi na dyan siya sa Negros nakatira. Pero saan daw dito? Dyan mismo sa inyo, sa Gihulngan. Totoo ba? Anong pangalan baka sakaling kilala ko? Saka ko na lang sasabihin sa'yo kapag nandyan na ako. Pero sana, habang hinahanap ko si Papa, pwedeng sa inyo muna ako pansamantala makitira. Kakapalan ko ng mukha ko. Oo naman, wala ngang kaso yan sa amin. Gusto ko rin namang makatulong eh. Alam ko na matagal mo nang gustong maranasang magkaroon ng tatay. Hindi naman sa ganun. Nandyan naman si Tito Albert na naging tatay-tatayan ko na simula nung bata pa lang ako. Gusto ko lang talagang makita si Papa. Para kasing pakiramdam ko hindi ako buo hanggat hindi ko siya nakikita. Paano kung hindi mo siya mahanap? Kung ganun man ang mangyari, baka nga hindi talaga nakatadhana na magkakilala kami ng tatay ko. Kung magkaganon man, wala na akong magagawa ron. Pero at least sinubukan kong hanapin siya, di ba? Tama yan, para wala kang
Sa palagay mo ba, sinubukan din niya kaya akong hanapin? Hindi ko alam. Pero kung gusto kanyang hanapin, sa isang lugar ka lang naman niya pwedeng makita, di ba? Siguro hindi na niya ako hinahanap kasi may sarili na siyang pamilya. Siguro masaya na siya sa buhay niya ngayon. Baka nga hindi na niya maalala na may iba pa siyang anak eh. Malalaman natin yan kapag nandito ka na. Tutulungan kitang hanapin ng papa mo. Kailan mo ba planong pumunta dito? Sa lalong madaling panahon sana. Sakto, uwi dito yung pinsan kong si Oliver. Pwede kang sumabay na lang sa kanya para hindi ka na mahirapang hanapin kung saan tong bahay. Ibibigay ko sa kanya yung number mo. Sige, sasabay na lang ako sa kanya. Maraming salamat, Hana ha. Mula yun. Papa Dudut, magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko noon na sa wakas ay meron na akong pagkakataong makita ang amang matagal ko nang hinahanap-hanap. Nang malaman ni Tito Albert ang plano kong pagpunta sa Negros Occidental ay nagkaroon ng alinlangan para sa akin si Tito. Baka raw kasi masyado akong umasa at sa huli ay madismaya lamang ako kapag hindi ko nahanap ang inaasahan kong mangyari. Ipinangako ko naman kay Tito Papa Dudut na ang tanging hangad ko lamang ay makita ang tatay ko. Yun lang ang gusto kong mangyari. Wala akong planong agawin siya sa pamilya niya o kahit magpakilala bilang anak niya. Gusto ko lamang mabigyan ng mukha ang tatay ko na hindi ko nakita simula nung pinanganak ako. Gusto kong makumpirma na meron pala akong tatay, humihinga at buhay na buhay. Gamit ang naitabi kong pera ay agad-agad akong bumiyahe papunta sa Negros Occidental kasama ang pinsan ni Hana. Hindi ganong mataas ang expectation ko na makita ang tatay ko, Papa Dudut. Pero dalangin ko noon na sana ay makita ko siya. Pagkarating sa Negros ay sinalubong ako ng mainit na pagtanggap ng pamilya ni Hana. Si Hana mismo ang tumulong sa akin na hagilapin ang tatay ko na tanging pangalan lamang ang alam ko sa kanya. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay mabilis naman naming nahanap ang tatay ko, Papa Dudut. Dahil maswerteng kapitbahay lang pala nila mismo ang taong matagal ko nang ninanais na makita ng personal, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masaya na si Papa kasama ang sarili nitong pamilya. Yun ang una kong napansin noong makita ko siya. Hindi maikakaila na siya ang ama ko dahil marami kaming pagkakahawig. Sa kanya ko mismo nakuha ang hubog ng katawan ko at maging ang mukha ko. Isa pa ay dati raw siyang nanirahan sa Cebu City. Kaya naman kumpirmado nga na siya ang hinahanap ko. Maliban doon ay may anak din siya na kamukhang kamukha ko. Kung tama ako ay hindi kami nalalayo sa edad. Hindi ko po tuloy maiwasang makaramdam ng inggit dahil never ko pong naranasang magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya katulad na kung ano man ang meron ngayon sa panganay na anak ni Papa. Matapos makita at makumpirma na buhay pa ang tatay ko, ay naisipan ko pong magstay muna ng mas matagal kina Hana. Kahit na masakit makita para sa akin na masaya si Papa kasama ang iba nitong pamilya. Sa kabila ng sakit, Papa Dudut, ay nakaramdam kasi ako ng kaunting kaginhawahan tuwing nakikita ko ang tatay ko kahit na wala siyang kaalam-alam tungkol sa akin. Nang mga panahon na yon ay sobra-sobrang inggit na nararamdaman ko. Napaisip tuloy ako sa kung ano sana ang buhay na meron ako kung nakasama ko lamang ang tatay ko. Siguro kung meron lang akong 2 magulang noon ay hindi na kailangan ni Mama na umalis pa ng Cebu City. Siguro kung hindi kami iniwan ni Papa, ako ngayon ay masaya. Ako ngayon ay may buong pamilya. Pero sabi nga nila, ganito talaga ang buhay. Magpasalamat na lamang tayo na humihinga pa tayo at patuloy na nabubuhay. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at kasama ko noon si Hana na nagbigay sa akin ng comfort sa panahong nalulungkot ako.
Anong pakiramdam ngayong nakita mo ng tatay mo? Masaya kasi ngayon ko lang na-realize na may tatay pala ako. Noon kasi parang imahinasyon lang siya eh. Nabubuo lang siya sa utak ko. Walang muka, walang personalidad, walang kung ano man. Ngayon, may ideya na ako kung anong klaseng tao siya. Kung anong itsura niya, kung saan siya nakatira, at kung paano siya gumalaw, ngumiti, tumawa. Pero nakakalungkot lang din kasi hanggang tingin lang ang kaya kong gawin sa kanya. Para siyang buwan na pwedeng pagmasdan pero mahirap abutin. Wala ka ba talagang plano na magpakilala sa kanya? Kahit ipaalam mo lang sa kanya na may naging anak siya sa dati niyang karelasyon. Para saan? Parang ang selfish ko naman kung gagawin ko yun. Paano kung masira pamilya niya dahil sa akin? Ayoko mangyari yun. Alam ko yung feeling na magkaroon ng iisa lang ang magulang. Ang hirap nun. Parang hindi ka buo. Ayokong danasin yun ng mga anak ni Papa. Kahit na ikaw na mismo yung nagsasuffer. Ako naman nagpumilit eh. Ako yung gustong makita siya. Kaya ko namang i-handle yung sakit. Tsaka isa pa, hindi ko nga alam kung gusto niya ako makita o makilala man lang eh. Malalaman mong sagot dyan kapag nagpakilala ka. Wag na. Masaya na akong ganito. Natatakot ka ba? Ayaw mong magpakilala sa kanya kasi natatakot ka na baka hindi kanya tanggapin? Siguro natatakot nga ako sa magiging reaksyon ni Papa kapag nakilala niya ako. Baka ikailaan niya ako. Baka hindi niya ako tanggapin kaya mas maganda na rin na ganito. Sabi nga ni Tito Albert, may rason kung bakit hindi nagkatuluyan ng mga magulang ko. May rason si Papa kung bakit siya umalis o kung bakit hindi niya ako sinubukang hanapin. Kung ano man yung rason na yon, mas maganda na lang siguro na hindi ko malaman. Kasi baka hindi ko kayanin yung sakit na mararamdaman ko kapag nalaman ko kung ano yung totoo eh. O edi sige, hindi na kita pipilitin. Basta okay ka ngayon at masaya, okay na rin ako at masaya din ako para sa'yo. Nakikita ko naman na masaya ka eh. May konting lungkot pero katulad nga ng sinabi mo, ganyan naman talaga ang buhay. Masaya na ako kasama sina Tito. Masaya na ako sa bagong pamilya ko. Mabuti naman kung ganun. Sana totoo yung nararamdaman mo at hindi salita lang ha. Kasi baka mamaya kinukumbinsi mo lang palang sarili mo na masaya ka kahit hindi naman pala. Totoo nga, masaya ako. Maniwala ka. Promise? Oo. Mukha lang akong ganito pero masaya talaga ako. Lalo na ngayon na nakita ko na tatay ko. Kahit papaano, may matatawag pa rin akong magulang. O siya sige, naniniwala na ako. Maiba tayo, ano nang gagawin mo ngayon? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi ka pa ba hinahanap sa inyo? Ang totoo niyan, nagtatanong na si Tito Albert kung kailan ako uuwi. Hinahanap na nga ako sa trabaho eh. Baka nga wala na akong balikan trabaho dun. Kasi naman bigla-bigla ka sa mga desisyon mo eh. Dapat kasi nagplano ka muna. Bigla ako na-excite eh nung nalaman kong pareho kayo ng lugar ng tatay ko. Paano na ngayon yan? Susulitin ko na. Kahit ilang araw lang. Gusto ko muna makita si Papa kahit sa malayuan lang. Pwede ka namang mag-extend pa. May intindihan ka naman nila Mama. Hindi na. Nakakaya na rin eh. Tsaka paubos na rin yung naipon kong pera. Siguro mga bukas o sa makalawa, babalik na ako sa Cebu. Sige, ikaw ang bahala. Hindi pa pala kita napapasalamatan. Sobrang laki ng naitulong mo sa akin, Hana. Wala yun, ano ka ba? Anytime naman pwede kang bumalik dito eh. Basta, salamat sa lahat-lahat. Papa Dudut, kinailangan ko na pong magpaalam noon kina Hana dahil masyado na ako matagal na nakikituloy sa kanila. Nahiya na rin po kasi akong magstay dahil ayokong maging pabigat. Pagkatapos umalis ay hindi pa po ako bumalik ng Cebu City, Papa Dudut. May parte kasi ng puso ko ang nagsasabing gusto ko pa ulit makita ang tatay ko. Kahit na nakakaramdam ako ng kirot sa dibdib tuwing nakikita ko siyang masaya kasama ang sarili niyang pamilya. Isa pa ay mukha namang wala na akong mababalikan sa Cebu. Natanggal na ako sa trabaho ko doon at wala pang mga magulang. Kaya tuloy parang wala na akong rason para bumalik pa. Maalala ko lang po kasi kung gaano kamiserable ang buhay ko. Kung paanong
pinagkaitan ako na magkaroon ng maayos na pamilya, Papa Dudut, ay nalulungkot na ako. Sa ilang araw na pamamalagi ko sa Negros, Papa Dudut, ay nakakilala ko ng isang lalaking nag-alok sa akin na mamundok. Dahil wala naman po akong ibang ginagawa noon at wala rin naman akong mapuntahan ay sumama ako sa kanya. Doon ay ipinakilala ako ng lalaki sa kanyang grupo kung saan ay inalok nila akong umanib sa kanila. Isa raw silang grupo na may sariling ipinaglalaban at sa bundok na sila nakatira. May mga matatanda, may mga bata at meron ding mga mas bata kesa sa akin na miyembro ng kanilang grupo. Napaisip ako noon, Papa Dudut, kung sasali ba ako sa samahan nila o hindi. Nang mga panahon na yon ay litong-lito na ako kung ano nga ba ang gagawin ko sa buhay ko. Sobra-sobra na noon ang tampo ko sa mundo dahil sa mga nangyari sa akin. Sobrang sama na ng loob ko na gusto ko nang magwala at ilabas ang lahat ng hinanakit ko. Kaya sa huli sumali ako sa kanilang grupo. Doon ko na po nakilala si Ka Bernie na siyang nagbigay sa akin ng panibagong perspective sa buhay, Papa Dudut. Ikaw yung bagong miyembro? Opo, ako nga po. Anong pangalan mo? Chester po. Tawagin mo na lang akong Ka Bernie. Sige po, Ka Bernie. Nice meeting you po. Kumusta naman ang buhay dito sa bundok? Medyo naninibago pa po ako eh. First time ko lang tumira dito sa bundok. Pero kapag tumagal, panigurado masasanay din po ako. Mahirap ang buhay dito, bata. Kung nasanay ka sa malambot na kama at bubong sa ulo, hindi ka mabubuhay dito. Marami nang sumubok na sumapi sa amin pero iilan lang talaga ang nagtagal. Desidido na po ako sa naging desisyon ko. Wala na rin naman akong babalikan sa Cebu eh. Taga Cebu ka? Opo, galing pa ako ng Cebu City. Anong ginagawa mo rito sa Negros? May binisita lang po akong kaibigan. Teka, ilang taon ka na ba? 23 po. Bata ka pa nga talaga. Bakit po? May age limit po ba ang grupo nyo? Parang may nakilala naman po ako na mas bata kaysa sa akin dito. Alam mo, isa ako sa mga naunang naging miyembro ng samahang ito. Marami na akong nakita na baguhan, marami nang umalis, marami nang nawala. Karamihan sa amin dito, may pinaglalaban kaming karapatan. Doon mo malalaman kung hanggang saan ang itatagal mo. Kung gaano mo ka gustong ipaglaban ang mga bagay na karapat dapat ipaglaban. Ikaw ba? Anong rason mo kung ba't ka sumali rito? Bata pa lang po ako, wala na akong tatay. Namatay naman yung nanay ko matapos lumubog yung sinasakyan niyang barko. Pauwi na siya galing Maynila para magbakasyon sana pero hindi na siya nakauwi ng buhay. Hindi pa nga siya nakakauwi eh. Hanggang ngayon, nasa dagat pa rin ang katawan niya. Hindi na nahanap ng mga rescuer. Tumira ako sa poder ng tito ko kasama ang sarili niyang pamilya. Pamilya niya na masaya at buo. Alam niyo po, masaya ako na inako ni tito ang responsibilidad na alagaan ako. Lalo na nung maulila ako. Pero minsan, feeling ko outsider lang ako sa pamilya nila eh. Nakikisilong lang, nakikihati ng pagmamahal. Kaya sinubukan ko pong hanapin yung tatay ko na nang iwan sa amin ni mama. Dito ko po siya sa Negros nakita. Kaya ka nandito ngayon? Opo, tama po kayo. Nahanap mo naman ba ang hinahanap mo? Nahanap ko naman po. May sarili na siyang pamilya, may asawa, may mga anak. Masaya sila. Sobrang saya. Sa puntong napatanong ako sa sarili ko kung ano bang nagawa ko, bakit ganito ang buhay ko ngayon? Hindi ko po ba deserve na magkaroon ng masayang pamilya? Bakit sila meron pero ako wala? Mabuting tao naman po ako. Hindi naman ako nanlalamang ng iba. Pero bakit parang sobrang hirap ibigay sa akin yung mga bagay na magpapasaya sa akin? Kaya ka ba sumali dito para hanapin yung sinasabi mong bagay na magpapasaya sa'yo? Opo. Gusto ko pong magsimula ulit. Makakilala ng mga bagong tao. Gusto ko nang kalimutan yung nakaraan ko.
At inaasahan mo na dito mo magagawa ang lahat ng yan. Opo, sana. Parang ganun. Bata ka pa, Chester. Marami ka pang matututunan sa buhay. Marami ka pang mararanasan. Mga karanasang susubukin ng tatag, pananampalataya at pasensya mo. Pero alam mo, sa mga bagay na yan tayo natututo. Yung mga katotohanang masakit tanggapin, yung mga pangyayaring babasag sa puso mo, yan yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng realisasyon na ang mundong meron tayo ngayon ay hindi katulad ng mga nababasa natin sa libro, hindi tulad sa mga napapanood natin sa TV. Malupit ang mundo, pero sa kabila nito, pinipilit nating lumaban. Bakit? Kasi naniniwala tayo na darating din yung araw na tayo rin ang sasaya. Tayo rin ang makakaramdam ng kaginhawaan. Darating din yung oras na tayo naman ang mabibigyan ng pagkakataon. Ano po ba dapat ang kailangan kong gawin ngayon? Tanggapin mo ang katotohanan. Kapag natanggap mo ang totoo, matututo kang magpatawad. Kapag nakapagpatawad ka na, doon lang maaalis ang bigat na nararamdaman mo. Ayusin mo ang buhay mo, bata. 23 ka lang. Wala ka pa sa kalahati ng buhay ko, pero sumuko ka na agad. Masarap mabuhay. Sulitin mo muna ang kabataan mo bago mo pagsisihan sa huli ang mga desisyon mo na hindi pala tama. Papa Dudut, halos 2 buwan na po akong nagstay sa bundok bago ko naisipang umuwi na sa amin. Akala ko noon ay hindi nila ako papayagang umalis sa grupo nila, pero sa tulong ni Ka Bernie ay nakaalis naman kaagad ako matapos ang maraming diskusyon. Pagka-uwi ko ng Cebu matapos ang napakahabang panahon ay daig pa ni Tito Albert ang naka-jackpot sa loto nang makita niya ako. Doon ko lang po na-realize kung gaano ako kamahal nila, Tito. Kahit na wala na akong mga magulang ay meron pa pala akong pamilya na mauuwian. Sa pagkawala ko ay nabalitaan ko na lamang na nasa Maynila na pala ang pinsang kong si Richard matapos siyang makahanap ng trabaho bilang isang security guard. Ginamit ko na rin po ang opportunity na yon para magpatulong sa kanya na makapagtrabaho din sa Metro Manila. Sa awa ng Diyos ay nakahanap naman po ako ng trabaho, Papa Dudut. Nakakatuwang isipin na nasa lugar ako noon kung saan ay ilang taon na namasukan si Mama. Habang nasa Maynila ay sinubukan ko pong mag-apply bilang salesman sa ibang bansa at nakapasa naman po ako sa trabahong in-applyan ko, at pagkatapos nito ay dali-dali akong lumipad sa Saudi Arabia para maghanap buhay. Sa ngayon ay magdadalawang taon na po ako sa ibang bansa. Mahirap dahil nakakamiss din pala ang Pilipinas. Ngayon ay alam ko na kung paano ang mawalay sa pamilya katulad ng sakripisyong ginawa noon ni Mama. Mas lumaki tuloy ang paghanga ko sa kanya. Habang nandito ako ngayon sa abroad, Papa Dudut, ay marami akong napagtanto. Napagtanto ko na may silbi pala ang buhay ko. Na kahit gaano kadaming masasamang karanasan ang nangyari sa akin noon ay marami pa rin akong pagkakataon para ibalik ang dating saya na nawala sa akin. Marami man tayong problema na dumating sa buhay, sana'y huwag tayong sumuko at magpatuloy pa rin tayo sa pagpupursige. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Pa-shoutout na lang po sa mga kamag-anak ko na nasa Pilipinas ngayon, na siguradong avid listener din po ng inyong programa. Maraming salamat po and God bless sa lahat ng inyong mga tagapakinig at sumama sa aking kwento ngayong tanghaling ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chester. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.